Kung dati-rate sa military surveillance karaniwang ginagamit ang mga unmanned aerial vehicle o UAV na mas kilala sa tawag na drone, ngayon patok na rin ito sa mga hobbyist at mga photographer o videographer. Live mula sa Quezon City, si Rafi Tima may report at isa rin po siyang drone, anong tawag doon na Rafi? Drone video journalist. O drone enthusiast siguro, Jessica. Okay. Sa mabilis nga na pag-usad ng teknolohiya, yung unti-unti nang nagbabago. Yung dati hobby lamang o pampalipas oras na pagpapalipad nga ng mga remote-controlled vehicles. Sa ating coverage nga kahapon sa translasyon ng Poong Itim na Nazareno ay nagkaroon tayo ng perspektibo mula sa ere ng taunang tradisyon nang hindi kinakailangan gumastos ng malaki para sa isang tunay na helicopter. Sa aerial video na ito, kitang-kita ang dami ng debotong dumagsa sa translasyon ng Poong Itim na Nazareno ngayong taon. Masisilayan ang tila malaalong galaw ng mga nagsisiksik ang deboto na nais makalapit sa andas ng poon at makahila sa lubid na humahatak rito. Sa kuha namang ito, makikita ang mga nagpapatrolyang rubber boats ng Coast Guard at Philippine Red Cross sa kahaba ng Pasig River malapit sa Jones Bridge kung saan tumawid ang translasyon. Nagbabantay sakaling may aksidenteng mahulog sa ilog. Ang mga kuhang ito posible lang dati sa pamamagitan ng mga dambuhalang helicopter. Pero ngayon, kayang-kaya na rin ito ng mga tinatawag na quadcopters, isang uri ng unmanned aerial vehicle o UAV na may kamera at kinokontrol sa pamamagitan ng radio transmitter. Dati ay militar lang ng mayayamang bansa ang may teknolohiya para gawin ito. Pero ngayon, bukas na ito sa mga pribadong individual. Sa pinakamalaking technology conference nga sa Amerika ngayong taon, sinasabing ang mga personal flying machines ang pakaaabangang teknolohiya sa ngayon. Sa isang pribadong lote sa Tumala sa Marikina, inabutan kong grupong ito ng mga RC hobbyists. Kung dati, mga fixed-wing remote control vehicles o eroplano ang kadalasang pinalilipad ng mga RC hobbyists. Ngayon, multi-copters na raw ang nauuso. Mas madali kasi itong paliparin, mas ligtas at mas stable sa ere. Kaya naman kung dati, pampalipas oras lang ito para sa grupong ito. Ngayon, kanila na itong pinagkakakitaan. It evolved into these multi-rotors. Kasi one thing good about the multi-rotors is it has an electronic to sort of help you control the airplane, di ba? Yung stabilize. Kaya medyo mas maraming taong naging capable of using it. Di tulad sa mga typical na RC helicopters na tulad nito, ang mga multi-copters kaya mag-hover o manatili sa iisang lugar. Maraming uri ng multicopters, may 4, 6 hanggang 8 hélice ang pwedeng ikabit sa UAV na ito. Mas maraming hélice, mas maganda. Ang UAV na ito may sariling kamera sa pamamagitan ng mga tinatawag na gimbals. Kaya nitong kumuha ng video ng walang kaalog-alog. It's really a big thing na may halong aerial shots yung video eh. It makes it very parang big and international. May wow factor na parang hindi lang yun nasa lupa eh. Si Kiss na isa sa mga founding member ng sikat na hip-hop group na Philippine All-Stars. Ngayon, full-time na sa aerial videography. Bukod sa mga commercial, kinukuha na rin ang kanyang serbisyo para sa mga pelikula. We do a lot of commercials. I've done a couple of indie film. Tapos, ang pinaka-favorite ko is covering mga car races. Kasi mahilig ako yung mga chasing. Sa ngayon, wala pang malinaw na regulasyon sa mga UAVs tulad ng mga multi-copter. Dahil makabago pa lang itong teknolohiya, aminado ang mga hobbyists na hindi ito basta-basta ginagamit. Sa ngayon kasi, I would have to suggest to users na medyo self-regulation muna. Even in the States, they are still trying to make a law how to handle these things. Sa atin pa. So self-regulation na lang I think is the best. Jessica, dahil hindi pa nga regulated yung UAVs at padami yung mga tulad ng DJI Phantom Vision na madaling paliparin at pwedeng gamitin out of the box, ika nga, may panganib ng kahit sino na lang ay bumili ng mga produktong ito at paliparin ng walang sapat na training. Kaya nga sa mga bansang tulad ng Amerika na napakabilis ng paglago ng civilian at commercial UAV industry, nagsisimula na sila mag-draft ng batas para ma-regulate yung paggamit nito. Jessica? Okay, napakalaking applications nito kung nagkataon o uses, no, Rafi? Kasi kunwari yung mga disaster area natin, pwede nang paliparin yung mga yan, makikita kung saan may potential na mga landslide, may mga potential na pagbaha, etc. Sa pag-survey ng mga real estate, di ba? Pwede nang gamitin yan. Sa Amerika nga, di ba, a few weeks ago,
nilabas na yung possibility na yung Amazon.com pwedeng gamitin yung drones para mag-deliver ng package. Yes, Jessica. At dun sa mga delikadong lugar katulad sa Fukushima reactor, hindi po pwedeng lumapit yung mga tao, pwedeng paliparin yung mga ganitong UAVs na merong special package na mga camera na makakadetect, for example, ng nuclear leak, ay pwede itong paliparin. At sa search and rescue nga nabanggit mo, ay pwede rin itong gamitin dahil kahit anong payload ay pwedeng ilagay dito sa mga UAVs na ito. Depende rin sa laki ng mga UAVs para magkaroon ito ng either infrared at makakita kahit kapag madilim. Sa Amerika nga, Jessica, yung mga firefighters ay gumagamit na rin ito at nagpapalipad para makita yung ibang angulo ng sunog na kailangan nilang patayin. Okay, mabanggit ko lang, Rafi, no, si dating Ambassador Harry Thomas ng US Embassy. Sinabi sa atin na nung nagka-Pablo dun sa Compostela Valley, tumulong sila sa pamagitan ng mga drones para matunton yung ibang mga biktima na natabunan ng landslide doon. Yes, Jessica. At kahit sa Tacloban sa Leyte, Jessica, meron din gumamit ng mga drones para makakuha ng mas malaking perspective nung damage. At makakita na rin ng mga survivors. Pero unfortunately, wala silang nakita. Pero tama ka nga, Jessica, maraming application ang pwede rito. Pero kumbaga nasa infancy pa talaga yung teknolohiya kung kaya't dito sa Pilipinas ay meron na nagbabalak na grupo, actually na interview ko kanina, na nagbabalak na gumamit o gumawa ng isang personal helicopter, kumbaga gamit ang teknolohiyang ito. At ito siguro isusunod dating i-feature, Jessica. Ito yung last month yata, kung aking maalala, yung Evolo, isang US-based na company, ay unang nagpalipad ng ganitong teknolohiya. Pero dito sa Pilipinas ay meron na rin nagsisimula nga gumawa nito. At hopefully daw ay makakuha sila ng funding para makagawa ng ating personal helicopters, Jessica. Oo, yung oil spill sa Iloilo nung November to December after Super Typhoon Yolanda. Nung kami nag-shoot doon para doon sa aking programa, yung Kapuso Mo, Jessica Soho, gumamit kami ng drone doon para makita yung extent ng oil spill sa dagat. In any case, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.